Hi Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for March 8, 2024. Please bear in mind that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gustong magpa-reading, maaari nyo po makuha ang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits Guide, ano po ang ganap sa araw na ito para kay Gemini, Libra, and Aquarius? Ngayong March 8, 2024. I think may lumabas ito kahapon. Yung lalaki na maaring nagbigay ng tulong sa inyo, inspirasyon. Basta po, malaki ang what I meant is, may influence po siya ngayong araw na ito. Okay? Tapos, pwede din, isip-isip nyo siya ngayon. At maaring, nagbigay ito ng sakit ng ulo. Pwede din. Or inspirasyon. Ano pa po ang ganap sa araw na ito ngayong March 8, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. This is some of you nag-staycation sa bahay kasi sa bahay lang kayo makaramdam ng relaxation, maging kalma. Tapos may nakita ko ditong pamilya nag-uusap regarding din sa, nagbanding. Tapos nag-uusap din regarding sa bahay at lupa. Pasensya na po sa ingay. Focus kayo sa akin para may makuha kayong mensahe. Tapos may nakita rin ako dito na nag-decide kayo na ibenta or magbili kayo ng property. Spirits Guide, ano po ang ganap sa araw na ito? Ngayong March 8, 2024. Okay. Babae at lalaki. Lumabas dito. Maaring may bonding ngayong araw na ito or reunion. Tapos may concern regarding sa lalaki at sa babae. Kasi malakas ang energy dito. This is energy ng lalaki at babae. Maaring kausap nyo. Kausap mo sila ngayong araw na ito. Ano po ang mensahe sa araw na ito, Spirits Guide, para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 8, 2024? Okay. Parang may nakita akong tension dito. May parating na tension or challenge. Okay. This is opportunity.
Get ready for new horizons. Gemini, Libra, and Aquarius. Ngayong March 8, 2024. Ano po ang energy ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 8, 2024? Clarification po sa card na ito. Para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Career and money. Career and money po ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 8, 2024. Clarification po sa card na ito. Love life, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 8, 2024. Clarification po sa card na ito. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video nyo po. May bago po tayong upload regarding po sa inyong love reading, Mantika by Tarot reading, at March 2024 Mantika by Tarot reading. So check nyo po kasi may makukuha kayong karagdagang mensahe po doon na magsilbing gabay po sa inyo. Maraming salamat po. Ngayong March 8, 2024. Okay, may nakita kong long term of abundance. Wow. Steady progress. Ang ganda. Sabi po ng card dito na mag-build po daw kayo ng concrete plan. Yung matibay na plano para maiwasan ang pagka-burnout. At ang iyong routine ay magiging tagumpay sa pang-araw-araw na pagsasanay. Sa mga nag-invest na mukhang nagkaroon ng mabagal na resulta, ngunit maging mapagpasensya. Kasi ang sabi po ng card dito na ito ay magbubunga ng masaganang resulta kung hayaan mo lang itong magbunga. Continue to take steady action on your goals while remaining patient and realistic about your expectations. So, kailangan ng mahabang pasensya dito. Kasi sigurado naman yung magandang bunga. So, kailangan tamang paghintay, pag-intindi, habaan ang pasensya kasi sigurado naman dito ang magandang bunga. Patuloy nyo lang po yung mga ginagawa nyo dyan. Steady nyo po kasi magkakaroon talaga ito ng magandang resulta. Okay? Kasi nakikita ko yung ugali niyo dito na kayo ay humahanga sa mga paraan na sa pagsisikap sa araw-araw. Hindi po kayo humahanga sa pamamaraan ng mabilisang pagyaman o pag-shortcut. Kayo po ay humahanga sa pagsisikap sa araw-araw na may bunga na yung may makabuluhang resulta. Yan, humahanga kayo dyan. Tapos, may mensahe din regarding sa mga naghahanap ng bagong trabaho.
ng trabaho. Okay. Sabi po dito na kailangan nyo maghintay sa inyong sa pagkakataon. Dahil maaari magtagal ito bago ihanay ang perpektong pagkakataon. So, i-pray nyo. I-pray nyo. Tapos, syempre, take an action. Take an action. Tapos, i-pray nyo. I-manifest nyo. Kailangan lang talaga ng pasensya dito, Gemini, Libra, and Aquarius. Sigurado naman yung na magkakaroon ng magandang resulta. Okay? Ano pa? Oh. This is you are, pinakawalan mo yung sarili mo mula sa paghihigpit, sa restriction. Pwede din pinakawalan mo na yung sarili mo mula sa isang negative emotions. Kumbaga, like for example, kahapon, sobrang lungkot mo. Tapos na-found out mo na kayo lang pala ang mismong makalabas dyan sa inyong emotion. So, nagkaroon ng movement dito. Okay? Ngayon, nagkaroon ng movement, ikaw na mismo yung nagpakawala. Or you're freeing yourself from pain, heartaches, ang tawag nito, kasi nakikita ko kahapon sobrang lalim ng pag-iisip mo. Down na down ka kahapon. Some of you down kahapon. Tapos ngayon, nakikita ko na ikaw mismo, gumagawa ng paraan na para ma-release ka dyan, ma-let go mo itong negative emotion, makawala ka sa emotion na ito. Like for example, darkness kahapon. Ngayon, lumabas ka na. Okay? Tapos sabi po ng card dito, huwag niyo po daw ipagpaliban yung dumating na opportunity. Kasi nakikita ko dito na ang sabi, itong opportunity na ito makatulong sa inyong para umunlad. This card tells you na hindi ngayon ang oras upang huminto o maaari mong makita ang iyong sarili pabalik kung saan ka nagsimula. Kailangan ng action dito, movement, which is ginawa mo naman. May sabi rin dito, you are fighting for what is right. Pinaglaban mo talaga yung tama para magkaroon ng freedom. Yan. So, this is very good. Nakawala ka na. Naka-realize ka na ikaw lang yung makawala sa iyong pakiramdam, na mabigat na pakiramdam. So, go ahead. Move na. Take an action kasi ito yung nakita ko dito na long term of abundance. Kailangan talaga ng pag-aksyon, sipag at tiyaga. So, yun. Okay. Sa career and money po. I see. Disappointed ka dito. You are feeling empty. Sa mga buntis dyan, sa mga problema dyan sa katawan na nagtrabaho ngayon, dobleng ingat po kayo kung pwede, magpa-check up kayo sa doktor kung kinakailangan po. Oh, marami kayong trabaho ngayon. Exhausted kayo dito Maraming demands, maraming clients, customer, maraming gawain.
Tapos kung may toxic traits diyan, iwas ka muna. Kasi exhausted ka eh. Some of you, nag-iisip talaga kayo. Some of you, nag-iisip kayo na, naisip nyo yung na-waste nyo na investment, time and effort. Pero nangyari na to eh. So, kailangan yung pakawalan to. And mahirap na din kayo magbigay ng tiwala sa isang tao. So, hindi ko kayo masisisi niyan, Gemini, Libra, and Aquarius. Kailangan talaga on guard tayo at matuto sa mga challenges na nagdaang challenges, okay? So, guarded kayo dito. Ayun yung masaktan. Sabi po dito. Pero please be reminded ha, yung dumating na opportunity, kailangan yung tanggapin yan, huwag niyong ipagpaliban kasi ito yung makakatulong sa inyo para mas maging maunlad. Okay? Tapos, huwag kayong magpadala sa inyong emotion ngayon. Trabaho muna tayo kasi yun yung focus nyo eh. 'Di ba? Baka may naisip kayo sa nakaraan na na-trigger yung weakness nyo, kaya nanghina kayo, kaya nakikita ko dito nagpahinga kayo sa inyong bahay. Pero nakikita ko naman dito na mismo kayo nag-take action para makawala dyan sa pakiramdam nyo. So, don't take that as negativity, yung itong challenges na ito. Take that as, may makukuhang kayong kaalaman, learnings, na dyan kayo magiging magkakaroon ng growth eh. Dyan kayo magiging matibay, maging matapang, mas maging matapang, mas maging strong. So, i-prove nyo sa sarili nyo, sa universe na kaya nyo itong challenges na ito. Kailangan nyo talagang ma-overcome ito. Kasi ito this is exciting opportunity. Okay? Pinupush ka ng universe. Tama na yan. I-release mo na yan. Kailangan kailangan ng pakawalan na yan. Kasi may trabaho pa tayo para ma-achieve mo yung goal mo sa buhay. Okay? Some of you, 'di ba, sabi ko kanina na burnout kayo. So, dapat magkaroon ng konkretong plano, schedule, para hindi kayo ma-burnout. At may nangyari dito, baka ito yung dahilan na na-trigger yung weakness nyo, nga down kayo. Kasi may taong toxic dito. 'Di ba sabi ko kanina dito sa unang card nyo na iwas sa toxic traits. Oo. May nakita ko ditong toxic na tao na medyo masakit yung sinabi niya sa inyo. Oo. Tapos sasaktan kayo. Kung pwede, iwasan nyo itong taong ito. Kasi parang energy vampire to eh. Hinihigop nyo yung energy nyo. So, huwag nyong hayaan. So, alam nyo na, huwag nyong hayaan. Kasi, kung hayaan nyo, magkakaroon talaga ng delay sa long-term abundance. Papasok na kasi to eh. Maaring dumating na ito sa araw na ito or papasok na. Hinihintay lang na magiging okay ka. Hinihintay lang na magiging magkaroon ng positive energy. So, yun. Work it out. Kailangan magiging okay kayo kasi mas excited pa ako sa inyo. Excited ako para sa inyo. Actually. Kasi long term of abundance. Basta panatilihin nyo maging steady. Kasi, alam mo na may magandang resulta yan. Wag na kayo magpadala sa negative energy na yan. Kasi parang hinihigop niya talaga yung energy niya. Energy vampire. So, alam nyo na, iwasan nyo tong taong to.
Kung kailangan nyo ipagtanggol yung sarili nyo, then go ahead. Kung nasa kumpanya kayo, then make a situational report. Kung nasa negosyo kayo, then address nyo yung hurt feelings nyo or sa i-open up nyo sa boss nyo or amo. Pero depende na yan sa sitwasyon. Depende na yan kasi tingnan mo na muna natin yung ugali ng amo at boss natin, okay? Kailangan lang talaga ng sipag at tiyaga. You're finding a solution dito. Don't worry. Nagkaroon ng movement. So at least kahapon, down ka. Ngayon, okay ka na. You're taking an action. Pakawalan mo na itong negative energy na ito kasi nagkakasama ito sa inyo. Mas lalong magkakaroon ng delay. Ito yung nakapila. Nakahandang pumasok. Pero hinihintay niya na magiging okay ka. Na mawala yung negative energy. Kailangan magkaroon kayong positive energy. And invite it. Invite niyo po. Yung tinuro ko sa inyo na positive affirmation. Blessings come to me. Opportunity come to me. I am loved. I am happy. I am brave. Ganun. Yung mga positive na, yung gusto mong mga maranasan. Yung mga magandang sitwasyon, magandang pakiramdam, ganun. Yun yung i-attract nyo. Para yun yung ibigay sa inyo. Oo. Okay? Okay. And sa love life, self-love partnership na nabas. Sa mga single dito, the advice is allow yourself to receive love and acknowledge that you can attract what I meant is, the advice is allow yourself to receive love and acknowledge that you can attract romance by loving yourself. So kung hanap mo green flag, dapat magsimula ito sa atin by loving ourselves. Mahalin muna natin yung sarili natin. Magsimula kasi, kung yung minamanifest nyo is green flag, dapat magsimula talaga sa atin. Yung completely healed tayo and magiging green flag tayo kasi yan yung ma-attack natin And hilingin nyo sa universe. Kung hindi nyo alam kung paano kayo maging maayos and ask divine assistance. Have faith sa universe, okay? And follow your intuition. Trust your intuition also. And may nakita ko dito na actually parang kayo to kahapon na this is a fertile time. Yung fertility. Kung may balak kayo magbuntis, then go ahead. Kung ayaw nyo mabuntis, then dobleng ingat. Okay? Sabi po ng card dito, remember to practice self-love. You can bring divine love into your spiritual practice. Okay? This is all about love, beauty, and money, and creativity. You are receiving love. Nagkaroon ng growth. May pag-aaruga dito. Inalagaan yung sarili nyo. Pwedeng inalagaan kayo ng mother nyo. This is happiness. Pakawalan nyo lang itong negativity na ito kasi may nakita ko ditong happiness and long-term of abundance. Success and development. Ganda. And take time to our nature also, Meditate kayo. Kahit nasa labas kayo yung mga maraming puno. Or take a long walks. Actually, nakikita ko dito. Pagod kayo sa trabaho, sa kakaisip, sa pag-execute sa inyong passion, sa pag-workout sa inyong project, sa mga trabaho dyan. Marami kasing demands
Ayun, na-trigger yung weakness nyo then. Which is very good naman kasi you're taking in action. Dandahan mong pinakawalan yung sarili nyo mula sa bigat na pakiramdam. So, pasensya na po sa ingay. Okay. And, wow. Actually, 3 card na po nagsabi dito eh. Abundance, satisfaction, completion. Ang ganda. Solitude. Thankful ka sa mga biyayang natanggap mo. And you have overflowing abundance. Ang ganda. Ang ganda, no? From naging weak ka hanggang sa bumangon ka at nag-receive ka ng ganitong success and overflowing abundance. Long term of abundance, overflowing abundance, successful. Ang ganda. Maraming hinihintay ka nito eh. Maaring nangyari na ito or parating na ito. Basta magiging okay lang kayo. Okay? And invite it. Invite nyo po ang blessings na ito. Okay? Come to me, blessings. Successful and satisfied ka sa buhay. This card asks you to relax and enjoy what you've worked hard to achieve. Share your good fortune to others and your generosity will always flow back to you. Sa mga single dyan, may mensahe para sa inyo. May ma-attract ka na taong sobrang successful sa buhay at masayahin po ito at ready nang pumasok sa seryosong relasyon. Sa mga buhay may relasyon, sa buhay mag-asawa, love and happiness overflow. Sobrang satisfied kayo sa relasyon nyo ngayon, kaya deserve nyong mag-relax at mag-enjoy. But most likely, nag-relax kayo sa bahay. Ganda po. So, yun. Actually, worried ako sa inyo kahapon eh. Anong nangyari kay Gemini, Libra, and Aquarius. And I'm happy. And today, I am happy kasi mismo kayo nag-take ng action. Basta po reminder, sipag at tiyaga po. Pag-intindi and take this challenge, kailangan nyo ma-overcome ito, maisayos nyo. Prove to yourself and prove sa universe na kaya nyo na itong challenges na ito. Okay? Spirits guides. Love message po para po sa mga single. Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 8, 2024. Sabi ko sa inyo na ang sabi po dito, you can manifest your every wish. Manifest nyo. Do it for you. Huwag kayo magpa-apekto sa toxic traits. Challenge yan, take that as a challenge na kailangan nyo ma-overcome. And kailangan nyo ma-overcome yan para sa inyong sarili. Okay? Para sa magkaroon ng growth sa inyong sarili. Love message po para sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon na Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 8, 2024. Wow, soulmate. Yes, this person is your soulmate. Your connection is sacred. Okay, maaaring may long distance relationship dito. Time apart from your partner is on the horizon. Horizon. May magkakaroon talaga ng long distance relationship dito. Some of you. Kabuang love message po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 8, 2024. Look to your inner strength. You are stronger than realize. Yes, claim natin yan. Embrace your emotions. Allow your feelings to surface and be accepted.
So, ayun ha, yung sabi ko sa inyo, embrace your emotions, surrender. Yan, surrender and, ayun, kasunod na yung freedom na po. Hingin tayo ng wisdom message para sa araw na ito, March 8, 2024. Gemini, Libra, and Aquarius. Oh, dalawa na to. Dalawang card na nagkaroon ng fertility dito. Tapos, may sabi din dito na it is the perfect time for you to start new projects, access new ideas, and give birth to new conditions. So, action ito, busy. And past life, this situation involves your past life memories. Kabo ang advice po para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Light and change. It is reminding you to bring a bit more lightness and joy into your life in order to bring about the changes needed to reach your full potential. Approach things lightly. And sabi po dito na huwag niyo po daw pahirapan ang sarili niyo kung may mga bagong simula or challenges, kailangan nyo tong slowly adapt nyo. Huwag nyo lang pahirapan yung sarili nyo. At intindihin ang mga nangyayari. Okay? Tapos, para dahan-dahan ma-adapt nyo yung sitwasyon nyo ngayon. And may mensahe dito. This is a powerful time of change. You are being called to connect with the world of emotions and feminine energies. You may also need to engage a process of cleansing, whether it's physical, emotional, spiritual, or energetic. So, may transition, may pagbabago. So, I advise mag-salt bath kayo. Spirits guide, angels, archangels, guardian angels. Mensahe nyo po para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Wow! Dami na ha. So, 5 card na. Sabi dito na victory. Sabi po ni Archangel Sandalphon, your prayers have been heard and answered. Have faith. And breathe. Kasi exhausted ka dito eh. So, sabi po ni Archangel Raphael, take several deep breaths and exhale slowly to awaken your energy and to release old patterns. Old patterns is old emotion. Kailangan pakawalan yan. At nagbibigay ng blessing si Archangel Raphael para matuluyan kayo makawala dyan sa mabibigat na pakiramdam na yan. So, ayun ha. So, ang ganda kasi may action na. That is your reading for today, March 8, 2024, Gemini, Libra, and Aquarius. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.